Wala na masyadong maraming intro, paksiw na bangus. Tignan natin kung paano iluto to. May nabili akong bangus sa Filipino store buo pa, kaso ang problema hindi pa malinis. So kakaliskisan ko lang to at lilinisan, hindi ko napapakita sa inyo kasi masyadong makalat. So ito yung bangus kapag malinis at nahiwa na. Hiwain na natin syempre yung mga panggisa. Syempre sibuyas, alam nyo na kung paano yan, balatan nyo lang tapos hiwain nyo kung paano nyo gustong hiwain. Tapos kapag hiwa na yan, itabi nyo muna para mahiwa natin yung susunod. Syempre hindi mawawala rin yung bawang. Balatan nyo lang, tapos hiwain nyo kung papaano nyo gusto. Pagkatapos ng hiwain, itabi nyo lang para mahiwa natin yung susunod, yung luya. Hugasan nyo muna yung luya. Ako hindi ko na tinatanggal yung balat ng luya. Hiwain nyo lang kung paano nyo gustong hiwain. Tapos kapag nahiwa na lahat yan, luto na natin yan. Magpainit na tayo ng kaldero. Sa mga nagsasabi na ang yaman ko daw, naka-induction stove ako. Hindi po sa akin yan, dito lang po yan sa inuupahan namin. So, lagay na natin yung mantika para magisa natin yung mga aromatics. Unahin natin yung luya. Gisahin natin yung luya ng gisang-gisa para lumasa siya dun sa ating paksiw. Tapos onions. Pagkatapos ng onions, isunod naman natin yung ating garlic. Yan. Halu-haluin lang natin. Make sure lang na maluto o magisa lahat yan. Kapag mabango na, lagay na natin yung ating mga isda. Salansan natin ng mabuti para maging maganda yung luto ng lahat ng isda. Tapos lagyan na natin ng suka, yung tamang dami lang. Takpan na natin yan tapos isimmer natin ng at least 10 minutes. Wag na wag nyong gagalawin hanggat hindi pa tapos yung at least 10 minutes para hindi mahilaw yung ating suka. Pagkatapos timplahan na natin yan ng patis. So, syempre pagka nagtitimpla kayo, titikman nyo para malaman nyo kung tama na yung timpla. At nilagyan ko rin yan ng paminta. Iikot ko lang tong ulo kasi para maluto yung kabilang side. Tapos, isimmer natin yan ng mga 5 more minutes. Pagkatapos ng 5 more minutes, lagyan natin ng gulay na gusto nyo. Dito nilagyan ko ng pechay. Hindi naman talaga ako naglalagay ng gulay sa paksiw, pero request ni Mrs. na maglagay daw ako. Kaya naglagay ako ng pechay. Hintayin lang natin maluto yung gulay. Tapos kapag kaluto na, okay na yan. Pwede na natin iserve. Pero gawa tayo ng sausawan, sili, tapos lagyan natin ng patis, tapos hiwa-hiwain lang natin yung sili. Maglagay na tayo sa bowl ng paksiw. Siyempre yung isda, tapos yung pechay, at wag natin kalilimutan yung masarap na sabaw ng paksiw. Isa to sa mga gustong-gusto kong luto sa bangus. Pagkaya ng inihain ng nanay ko, naku, napakasarap. O, bago ko to kainin, tignan mo muna't pagmasdan. Baka matakam ka at ma-inspire na magluto ng paksiw na bangus today. Sa lahat po ng mga nanonood ng video, pwede po kayong mag-comment kung ano yung gusto nyong Filipino dish na pwede kong itry na lutuin habang nandito ako sa Australia. At sa lahat po ng mga nanood, pagka nag-enjoy po kayo sa video, please po, paki-like po ang video. Kung di pa po kayo naka-follow sa Facebook ko, paki-follow na po ako. At pwede rin po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel na Jong Well Done. At makikita nyo rin doon yung aking mga niluto. At syempre, huwag nyo po kalimutang i-share ang video na ito para marami ang makakita ng ating recipe. So ayan, kunin ko na yung bangus para matikman natin. Lagyan lang natin ng konting sabaw yung kanin. Tapos kuha na tayo ng, yung tiyan muna ang uunahin natin syempre. Yan yung pinakamasarap na parte ng bangus, yung tiyan. Alright, tapos lagyan lang natin ng konting patis na may sili. Tapos titikman na natin yan, guys. Paalaala lang sa pagkain ng bangus, lagi niyong titignan kung may tinik yung isusubo nyo ha, para hindi kayo matinik. O, susubo ko na to. Napakasarap. Thanks for watching, guys!